Yun, isa nagreklamo sa tubangan kay Duterte ang binoto, Nograles ang lumabas. Duterte ang binoto, Nograles ang lumabas. Palakpakan natin ang automated counting machine ng Comelec. Hindi ho talaga natin maitatago ang katotohanan na ang mga makina yan ay hindi mapagkakatiwalaan. Ay ang mga di umanong dayaan nabubulgar na ho sa social media. Napanood nyo naman ho ang ating intro. Isa sa ating mga kababayan, binoto ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. At ang inirehistro ng magaling na makina ni George Garcia, ito hong si Carlo Nograles. Kitang-kita naman ho sa resibo. Mayor Carlo Nograles. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, nako, yung kamag-anak nitong si Benhur Abalos, kumanta na ho. Yung mga nahuli na di umano, nang hihingi ng pera sa mga kandidato para masigurado ang kanilang pagkapanalo. Di umano, kamag-anak ito ni Benhur Abalos. Mamaya pag-usapan ho natin yan. Pero umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa ating mga nakitang larawan sa social media na kung saan ibang klase ho, matindi ho itong si George Garcia, talagang itong mama na to. Yan na nga ba sinabi natin? George Garcia, inuna nyo kasi yung pagsasampa ng kaso kung kani-kanino, imbis na atupagin nyo para iyaang itong eleksyon na to, para smooth sailing tayo, wala tayong maging problema, kung sino-sinong pinagkakaso nyo. Matinding init ng panahon ang tinuturong dahilan kung bakit nagluluwa ng balota ang ilang automated counting machine ayon kay Comelec Chairperson George Garcia. Palakpakan ho natin ang dahilan nitong si George. Pambihira. Mga kababayan ngayon lang ho uminit sa Pilipinas, malamig kahapon. Pambihira, pagka nga naman tinamaan ka ng mahusay na Comelec Chairperson, di ba? Parang ngayon lang ho uminit sa Pilipinas. Tinuturo ho yung isinisisi ho sa panahon kung bakit linuluwa ng mga automated counting machine o ACM na yan yung mga balota. George, ano ho tayo? Tropical country. Tapos summer pa ho ngayon. So ano ho bang inaasahan nyo na maging klima ng Pilipinas ngayong mga panahon na to? Magi-snow? Alam nyo na summer. Alam nyo na mainit. Anong ginawa nyo para hindi mag-overheat yung mga falsifikado yung mga makina na yan? Tayo ho dito, hindi na ho tayo umaasa na mabibilang ng tama ang ating mga boto. Hindi ho tayo umaasa. Kasi yan na lang mga naglabasan yan. Bumoto ka ng kulang na nga yung binoto mo o undervote ka pa rin, overvote ka pa rin. Di ba? 10 lang ang binoto ng ating mga kasama, nare-rehistro doon sa kanilang resibo, overvoting. Panlaban ho nila sa black voting ng mga Duterte supporter, overvoting. Kasi pagka overvoting ho yan, hindi babasahin ng makina. Dapat. Pero wala ho tayong ebidensya kung binasa nga ba o hindi. Sa totoo lang, lokohan ho itong eleksyon na to. Pinipilit ho nating maniwala sa mga security na ilinalagay ng Comelec dito sa election na to. Yung nakapublish yung mga hash code o yung source code o kung ano man yung kabalbalan na yan. Pero tayo ho dito, hindi na ho para sa atin basahin, tignan yung mga hash code na yan, source code na yan. Pagka ho pumasok sa makina yan, itong sinisigurado ko sa inyo, hindi nyo na ho alam kung anong mangyayari dyan. Pwede kasi pagkapasok nyo ng inyong balota, ilalabas kung ano yung nakita niya sa balota. Pero yung pagbibilang, hindi ho tayo sigurado kung talaga nga bang nabilang nyo sa atin. Anak na to, ano source code, hash code, computer ho yan. Pambihira, yan ang napapala mo, George. Diba? Imbis na pagalingin nyo ang ating eleksyon, kasuhan pa. Habulin nyo yung mga pumupuna sa mga nakikitang pagkukulang ng ating mga kababayan sa mga sistemang pinapatupad ng Comelec. Walang niya ka talaga, George. Wala tayong magagawa. Ganyan ho talaga. Eto, mga kababayan,
Anak ng toka, pagka nga naman ito, itong si Marcos Jr., nananalangin ho siya sa pulburon. Honestly, if it were me praying, I wouldn't bring a photographer along. Tama naman. Yarin lamang naglagay ka ng photographer. Ano ho yan? Publicity stunt lahat yan. Nananalangin ka ba, Brad? Anak ng tokwa, kung nananalangin ka, Pilipino, 80 anyos, hindi mo ipapadala sa daing Netherlands. Huwag mo kaming budulin. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Kung nananalangin ka at meron kang takot sa Diyos at pagmamahal dito sa ating kasaringlan, ika nga, 80 anyos Pilipino, hindi mo ipapadala sa Daig, Netherlands, hindi mo isusuko sa mga banyaga. Di ba? Some moment are meant to be sacred. Not stage for the next press release. Sir, wala na ho tayong aasahan yan. Para dito kay Sir Rob, wala na ho tayong aasahan dyan. Yang mama na yan, wala naman ho siya tamang wisyo, ika nga. Manalangin ka sa pulburon. Langya kang Marcos Jr. ka. Ito, panoorin na ho natin ito mga kababayan. Ito ho yung pinaka, ika nga, matinding kaganapan ngayong araw na to, no? Itong nangyari diyan sa Davao. Ito, panoorin mo natin. Duterte po yung binoto niya. Nograles po yung lumabas. So si Sir po yung So ayan mga par, yun, si Sir nagreklamo sa tubangan kay Duterte ang binoto, Nograles ang lumabas. Duterte ang binoto, Nograles ang lumabas. Palakpakan natin ang automated counting machine ng COMELEC. Diba? Ito. Ayan ayan, nakikita nyo, ito. Ito, ayan. Mayor, Nograles Carlo. Nograles Carlo. Sa Vice Mayor, ano ho ito? Baka binoto din, kasi pagka binoto mo si Tatay Digong, automatic na yan, si Mayor Baste. Ang lumabas si Alag. Si Alag, ano bang pilido nitong Alag na to? Hindi ko natin mabasa, basta si Alag. Si Mayor, si Carlo, ang Vice Mayor, si Alag. Yan ho ang nangyayari ngayon sa Davao City. Yan ho yung mga kabalbalan na nangyayari ngayon dyan. Kaya itong eleksyon na to, ito na ho sinasabi ko sa inyo, ano na ho ito, kumbaga rig na. Hindi pa tayo nag-uumpisa para sa atin, rig na to. Base sa mga ito iyon ay personal kong opinion, base sa mga naglalabasang resibo sa social media, hindi ho natin to sinasabi para siraan ng COMELEC. Sinasabi ho natin ito dahil yung mga resibo ng mga balota na linuluwa nitong mga walang yang automated counting machine na to, na nakukuha niyo ho ba mga kababayan? Ngayon, pero wag pa rin ho tayong magpaka-porket palsipikado yan. Ika nga, pabahain ho natin ng napakaraming boto itong Duterte na to. Yung tipong lahat na lang ng iluluwa niyan, overvote. Para talagang ma-emphasize na pagka binoto mo ang 10 kandidato ni Tatay Digong, i-re-registro ng mga makina nitong ni George Garcia, overvoting. Ano pa ba meron tayo dito? Nako, ito na nga ho ba sinasabi natin? Si Tambaluslos talagang VIP. Ba't bumoboto ka pa, Brad? Langyang yan. Bumoboto ka pa? Wala ka namang kalaban. Kahit iboto mo lang sarili mo, mananalo ka, langya ka, wala ka namang kalaban. Huwag ka na bumoto, kapal naman itong mo. Sa bagay, boboto niya nga pala yung mga taga-alyansa, no? Hindi, sinusulit na ho natin ang pagbira kasi pagkatapos ng eleksyon na to, pag nagkataon, medyo hindi ho natin naitawid yung ating mga, nadaya yung ating mga kandidato. Sana naman, medyo madami-daming makapasok dyan dahil ang susunod ho nilang patatahimikin talaga mga vlogger na. Patatahimikin ho nilang mga vlogger itong administrasyon na to. Kasi kung yung mga balota, kung yung mga makina, kaya nilang manipulahin, kaya nilang dayain, kaya nilang palabasin kung ano man ang gusto nilang resultang lumabas dyan sa mga makina na yan, dito sa social media, yung mga bunganga ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, yan hong hindi ho ano yan, ika nga, hindi ho pwedeng pakiusapan. Hindi pwedeng pakiusapan yung mga yan, yung mga bunganga ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Nako, makikiusap ko, please, huwag mo na masyadong banatan si ganito ganyan. No, di ba? Ano yan eh? Hindi, pakiusap. Pwede. Ganun yun eh.
Ngayon, kung pera-pera, okay, hindi natin babanatan. Di ba, ganun ho yun, pero hindi ho pwede ganun. Oh. Sino na ba yung mga nakiusap sa atin? Sino mga nakiusap sa atin? Nakiusap na nga sila, pero binabanatan pa rin natin. Please, dahan-dahan ka naman sa pagbira dito sa ganito, sito, ganyan. Hinay-hinay ka naman, grabe ka naman. Hindi. Okay lang yun. Yan talaga buhay. Kala mo talagang, may lalaman-lamang. Lagay mo yung ink na yan sa mata niya. Madam, lagay mo yan sa mata. Yan, pinasok talaga. Ito. Para makita ng ating mga kababayan itong si ito, yan. Yan naku, talaga seryoso itong itong si Kumag, Dito, lipat tayo dito sa mga halimbawa pa ng mga dayaan na nakuhanan ng video ngayong mga panahon na to. Ito. Ito, panoorin nun natin mga kababayan. Nako, ano ba yan? Ano na naman ba kabalbalan yan? Yan, okay. Ano na naman ba yan? Ma'am, itatanong ko yung yung ba't tiyatago, yung wristband Nako, mo, ano yan? Ako, wristband. Anong ibig sabihin yan? Sir, anong wristband yan? Ano ibig sabihin? Tunay ilang hawak din. Ha? Ikaw ma'am, ano ibig sabihin ng wristband? Ha? May wristband, Then, watcher. Asan yung ID nyo ma'am para kung Watcher kung daw siya, watcher po watcher. kayo ma'am? Kung ID kayo po. Kasi ang watcher may ID po yan. Oo. Asan ID nyo po? Para pakita lang po. Oh. Dapat ang ID mo. Hindi watcher po yan. Ay, tambunting yan ma'am. Ba't may tambunting ma'am? Oh. Naku, ba't may tambunting? Sino ba si tambunting? Kwento nyo sa baba kung sino si Tambunting, kung kilala nyo si Tambunting. Ako di ko kilala yung si Tambunting. Ba't may Tambunting nga naman yung wristband? Dala-dala mo ma'am, tambunting yan. Ba't Tambunting may tambunting kayo? Ha? Di, ang watcher po ma'am, papaliwanag ko lang po sa inyo. Ang watcher po, Yan. authorized na Paliwanag mo, pumilit sir. po ma'am. Oh. Sa amin lang, ha? Rubing. Ang rubing ma'am, meron din po. Oo. Correct. Ang nag-release po ang pumilik ng rubing watcher po. Meron, parang temporary ID po. Sige po. Okay lang, attorney. Danny Bacolod po, sa saksi ngayon po. Saksi ngayon. Saksi ngayon po. Media yung nagtatanong. Sir, baka papunta silang Star City. Di ba, merong wristband. O ano naman yung mga yan, baka akala nila pupuntahan nila amusement park. Anak ng toko. Pambira kanya-kanyang diskarte. Paano mabibigyan ng marka yung kanilang mga tauhan, yung kanilang mga nabili diyan dito sa election na to. Paano na lang, di ba? Partida, sobrang kalat na ng mga kababayan nating nagvi-video, nagiging mapagmatsyag ngayong mga panahon na to. Pero lalakas ng loob itong mga politikong kagaya nitong si Tambunting na magbigay ng wristband. Para sa anong wristband? Kesyo daw siya, ang tawag doon? Kesyo watcher daw siya. Nung hiningan ho siya ng ID, hindi naman watcher ID yun. Danny Bacolod po. Kaya tanong ko lang po yung ba't may wristwatch tapos kung anong ibig sabihin po ng wristwatch po yan, ma'am? Attorney, ano po? Di makasagot si legal. Ito si attorney, di makasagot. Yung mga listahan na yan. Ba't marami kayong wristband? Anong ibig sabihin ng wristband na yan? Tatanong ko lang po, attorney, kasi siyempre sa amin napag-utosan lang din po kami kung ano mga sa atin lang sa issue natin kung anong kuwan po. Oo. They don't have a deal. Don't think na bawal sa atin. Hindi naman po. Nagtatanong lang po para lang malaman po kung anong response po. Yeah. It's not important. It's just a wristband, that's it. It's just a wristband, that's it. It's just a wristband, that's it. It's just a wristband. Kanina sabi niya, watcher siya. Ngayon na naman, it's just a wristband, that's it. Anak ng toko. Ikaw talaga attorney, ha? Ikaw attorney. Grabe ka. Okay. Pero yun talaga,
kuha talaga, ma'am. Meron siya, sir. It's just Attorney, a wristband, ah. that's it. That's just sir. Wala Sige, sige po. Just a So, ito wristband. lang po. Okay, attorney. Thank you po. Okay. Oh. Ito po sila. Po ngayon, marami silang na wristband. Oh. Okay na May wristband. mga wristband po sila. Yan. Yan sila. Palatandaan niya, ayan o, kita nyo yung wristband, ito yung wristband. Yung pagka pumunta ko kayo sa mga water park, di ba, yung mga nilalagyan kayo ng tanda dito, di ba, para pagka lumabas kayo, yung sa ano, basta yung may lalagay dito, pagka tinanggal mo yon, hindi ka na pwedeng bumalik. Siguro yung pagka yan, nakita yan, na meron ka suot-suot niyan, doon sa ikatlong bahay o ikalimang bahay, meron kang papasukan at doon ka nakukubra. Ika nga, meron ka ng tanda, dumaan ka na dyan sa mesa na yan. Kasi mesa yan eh. Parang proseso siya eh, di ba? O, yan, dyan, o, nakadaan ka na, o, magkaka-wristband ka na. Pagkatapos mong bumoto, ikalimang bahay, pasok ka, ayun. Pakita mo yung wristband mo, yun yung mga posibilidad na pwedeng isipin ng ating mga kababayan kung para saan yung wristband na yan. Kasi wala hong concert, wala hong kung ano pa man ang gagawin dyan. Yan ho, eleksyon. Hindi ho concert, hindi ho amusement park, hindi ho buffet, hindi ho kung ano pa man, di ba? Naglalagay sila ng ganyan pagka lalabas ka eh. O kaya naman yung tatak, eh dyan naman, medyo ano yan si Ambunting, medyo sosyal. Medyo sosyal siya, meron siyang pa-wristband, no? Si nanay is watcher, roving watcher. Roving watcher. Nag-iikot pa rin po kayo. Sa edad nyo yan, nag-roving pa rin po kayo. Okay, hi. Bay, pakibukas po ng ano, pakibukas ng buka mo. Hindi. Pakibukas ng buka. Hindi. Kinukunan mo. Uy, nasa publikong lugar ka ate, huwag ka masyado matapang. Bakit siya nagbibideo? Kasi kahit sino pwede mag-video dyan. Yung binibidyohan mo niyan, eh walang face mask, ikaw naka-face mask ka. Kapal ng taba mo. Ang kapal ng taba mo. Okay lang po. Sige. Basta dito lang po kami. Okay. Oh, sige. Okay. Hindi. Okay. Sige po. Hindi. Hindi na kayo man kailangan taga-Comelec kung saan pa man eh. Kahit sino pwede mag-video yan. Nasa pampubliko kayong lugar, nasa tabi kayo ng karsada. Ito naman mga to. Media po kami, mapare. Hindi po kami mag-video. Oh, sige. Okay lang. Wala problema. Wala problema. Welcome po. Okay. Tony. Oh, sige lang. Tapos ilalabas niya sa Hindi. media. Okay. Ilalad. Hindi, magla-live ako ha. Magla-live ako ha. Oo, yun. Oh. Pinagtulong-tulungan na si Kuya. Yan ho sila. Yung mga media, ganyan ang ginagawa nila. Oh, pinupuna lang naman yung, para sa yung wristband, oh. Ngayon, nagalit sila, oh, sigaw. Sige, okay lang yan. Yan, ayan po sila. Ayan po sila. Hindi natin alam. Kami po, wala kaming pinapanigan kung kanino po. Oh, meron pang pasayaw-sayaw. Anak ng toko, nakakuha lang kayo ng tag-2 at tag-3,000. Nakikipag-gurguran kayo, nagpagpatayan kayo dyan sa kandidato na yan. Eh, pagka nanalo naman yan, di naman kayo kilala. Pagka nanalo naman yan, nakatunganga kayo sa mga bahay nyo. Ang masaya lang, yang si legal, yang si attorney. Wala kaming pinapanigan. Ha? Wala kaming pinapanigan. Pero ito po sila. Wala pinapanigan. Pero, Tingnan natin yung mga ni Kuya. yan. Ito Oh, nakita po ko sila. si ate. Wala kaming pinapanigan. Oh, yan ho sila. Noong nabisto na meron ng wristband, naging agresibo. Yan ang problema pagka nabibisto na. Yan, pero bakit kayo nagre-react sila? Naging agresibo. Ba't kayo nagre-react kayo? Ha? Hindi. Yan siya. Yan. Oh. Oy, sino? Sino? Oh, iboto nyo yan. Iboto nyo yan. Kami. Wala kami. Huwag nyo iboto yun. Yun yung baka siya yung nagbabayad sa wristband. Huwag nyo iboto yun. Ay, tapos na rin naman eh. Wala na to. Wala na. Ika nga, ngayong mga oras na to, kumbaga done deal na. Tapos na yung nakapag-desisyon na yung mga botante. Kaya yung pangangampanya, ika nga, wala na to. Kung ngayon pa lang tayo mangangampanya, tapos na. Kaya tinanggal na natin yung mga gumugulong dyan eh. Kumbaga, from senator down to barangay tanod, meron na akong napili ang mga... Okay po. Ayan. Yan, okay po. Sila. Sige. Ito po sila. O, yan. Ayun nga, paano Yan po, pila yan. ko? Ang dami nang hinginaw wristband. Dito po sila nagkakagulo sila sa yan, wristband. Oh. Ha? Ako? Hindi ako yung kamusuhan mo. Hindi ako yung... Huwag ka manduro, ha? Huwag ka manduro, huwag ka manduro. Huwag ka manduro. Huwag ka manduro. Huwag ka manduro. Mulat eh. Mulat itong si Kuya. Tingnan nyo ho mga kababayan. Mulat eh. Mulat siya eh. Baka ano to. Baka ngagbat. Dito po sila nagkakagulo sila Nag-i-smoke sa yan, wristband. Oh.
Ay, bangag to, Brad. Brad, bistado ka na. Ha? Bistado ka na. Ika nga, naspatan ka na ni PH. Oh. Yan ang pero kung ikaw ay nasa tamang katinuan at mahal mo ang bansa na to, hindi magkakaganyan ang panga mo. Ha? Oh. Ako? Oh. Hindi ako yung kamusuhan mo. Hindi ako yung... Huwag ka manduro, ha? Huwag ka manduro, huwag ka manduro, huwag ka manduro. Huwag ka manduro. Hindi. Oh. Huwag ka manduro. Oh, sige, okay. Naku, mulat na mulat. Kuya, taga saksi ngayon, huwag kang makipagtalo diyan. Taga ibang planeta yan. Baka kung ano pa gawin sa inyan, no. Oh, ilagay ko lang dito sa itong merong wristband kasi dito talaga nakita yung yan wristband, no. Kitang-kita ho yung wristband, ika nga merong tanda. Meron tanda yung mga tambunting yun narinig ko hindi ko alam kung ano pangalan, basta tambunting lang, apelido yun Ito, rekta ho tayo kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kanya naging panayam, naging kanyang interview kanina sa media pagkatapos ho niyang bumoto. Panoorin ho natin itong mga kababayan at kung ano ang naging pag-uusap nila nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaliwat kanan ho ang mga update ngayong mga panahon na to. Pagkatapos ho nito, sunod-sunod na ho tayo. No? Tuloy-tuloy ho tayo sa pagbabantay, paglalabas ng mga latest na kaganapan ngayong araw ng botohan. At ihahatid natin lahat sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang tunay na nangyayari. Mapapabor o against sa atin, ilalabas ho natin yan. Ganyan ho tayo dito sa PH Update. Hindi ho tayo kagaya ng mga ensaymada at talyanista dahil bayad ho sila ng kanilang mga amo. Ilalabas lang ho nila yung makakabuti sa imahe nitong si Bangag. Ito, rekta ho tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Matapos bumoto, humarap naman sa media si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kung anong chances nung 10 senators and binigyan ko siya ng realistic na numbers and then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya, na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi yung ramdam ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung desire niya na makauwi na sa ating bansa, yung makasama na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Mga kababayan, 80 years old na ho si Tatay Digong. Nasa dapit hapon na ho siya. Masakit mang sabihin, yun ang katotohanan. 80 years old. Nakita niyo ho yung sitwasyon niya, nakatungkod, mag-isa na lang siyang, hirap na siya, hindi na kaya mag-isa tumayo. Diba? Kailangan ho niya ng aalalay sa kanya. Kahit nasabihin natin magandang healthcare dyan sa Netherlands, iba pa rin yung mga kasama mo, yung mga mahal sa buhay mo, yung mga kasama mo. Kasi minsan yung kahit anong husay pa nang nagbibigay ng pagkalinga sa'yo, kung di mo kasama yung mga mahal mo sa buhay, manghihina ka Diba? Pero kung yung tipong saktuhan ka lang, yung tipong hindi ganun katindi yung healthcare mo, basta nakakainom ka ng gamot, pero lagi kang masaya, kasama mo si Kitty, kasama niya yung mga apo niya, mga mahal niya sa buhay, hahaba pa ang buhay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, pagka meron nangyaring masama kay Tatay Digong, naku, ito na nga ba sinasabi natin, kailangan hong magbayad ng mga tao na nagpadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Ha? At si Tatay Digong naman, di ba, sinasabi niya, aharapin niya yung kaso na yan. Aharapin niya. Kaso ang ginawa ko nila, imbis na dito sa Pilipinas nila linitis itong si Tatay Digong, yung pinakamasakit na gawin sa isang former president, ginawa ho nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga walang iya nga ho sila Kaya yung padasal-dasal nito si Marcos, yung wag po kayo maniwala doon. Ano ho yan? Yan ang pinakamagaling mambudol. Mantakin nyo to si VP Sara, binudol ho nitong si Marcos Jr. noong 2022. Tuloy ho natin. meron kasi kaming project, yung pagbabago program, which should roll at the end of a school year.
So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yon. Ito yung time na yon. So sasabay ko lang yung dalawa, yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago kami. Thank you, Ate Sol. Ma'am, we have Kat Domingo, ABS. Ma'am, you mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo, baka kasi sabihin niyo masyado naman akong overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2. More than 2, ano? Mga nasa 10 yun. 10. Kasi lahat ng kandidato natin mananalo. More than 2, pwedeng 5, pwedeng 11, pwedeng 12. Pero yung realidad ho talaga, masakit mang tanggapin dahil mga kandidato natin yan. Mahirap po talaga, sa totoo lang. Mahirap po talaga. Pero kung ginawa ho natin best natin, ipagpasa Diyos na nga lang natin, sabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos ng eleksyon na to, magpo-focus na ho tayo dyan sa impeachment. Siyempre, nitong si Vice President Sara Duterte, dahil yan na ho ang isusunod nilang tatrabahuhin. At sigurado, habang tinatrabaho nila ang impeachment na yan, kasabay ho ng pagtatrabaho sa mga vlogger, pagpapatahimik sa mga vlogger. Kaya yung mga vlogger, ngayon talagang hinahanda na nila yung kanilang sarili dahil itong administrasyon na to talagang sukdulan ng pagiging bangag ho nila. No, kaya yung mga vlogger, lalo na yung talagang bigatin, yung mga mahuhusay. Hindi naman tayo pakikialam, hindi naman tayo kasing galing ng mga na dyan. Sila Ma'am Joey, sila Ma'am yan talaga yung mga legit, sila Ma'am Kifi. Yan, sila Ma'am Kifi, talaga sila yung, sila yung pagka-vlogger, sila yung tipong nakatingala tayo sa kanilang gano'n, no? Tinitingnan natin sila habang kung paano sila tumatrabaho. Hindi ho tayo makakapalag sa mga yan. Malulupit ho talaga yung mga yan. Saka pagka nagbigay sila ng kanilang mga punto de vista sa mga issue, talagang kahit tayo ho, binabasa at pinapakinggan ho natin ang mga sinasabi ng mga yan. Si Ma'am Joey, pinapanood ho natin yung mga vlog niya. Minsan, nalilate na ho tayo, kaya team replay ho tayo lagi. Hindi ho tayo team replay, no? Kahit na sinuportahan niya si Senator Amy, yung respeto ho natin dyan sa ali na yan, sukdulan pa rin ho. Kumbaga meron tayong kanya-kanyang pananaw. Yan ang ganyan ang kagandahan sa mga DDS. Hindi porket hindi mo sinuportahan, hindi mo siya tinulungan, walang no? Hindi kagaya ng mga Talyanista at Saymada, dapat, dahil nga naman bayad sila, kung ano yung naratibo ng isa, dapat silang lahat ganon. Dito sa hanay na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, respetuhan, nga. Kung ano yung pananaw ng mga ibang kasama natin, hindi natin mabanatan. Rene-respetuhan natin dahil sa generally, sa mga pinaglalaban, magkakahalin tulad tayo. Doon sa isang bagay na yon, hindi ho pwedeng maging dahilan yon na mag-aaway-away kayo dahil doon lang sa isa na yon. Hindi natin naawayin. Pero yun ang gustong mangyari ng mga Ensaymada at Talyanista. Laging may nagko-comment dyan, ay, mong kasama nyo sa DDS. Sila, yung aiming sila. O babanggitin pa yung pangalan ng kung sino-sino. Anong gagawin natin? May kanya-kanya. Hindi naman kami mga dito. Hindi naman kami kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada. Di ba? Meron kami kanya-kanyang paninindigan. Pero nagre-respetuhan kami. Yung mga yan, nagsasagpangan yan eh. Yung mga mga loyalista nga. Pagka yung isa medyo malapit dito sa ganito, medyo malapit siya sa kaban, nagsisiraan daw ho yung mga yan. Sa loob, naku, hindi daw ng politikahan politika na yung pinag-uusapan nila sa loob ng circle ng mga vlogger ng Talyanista at Ensaymada. Meron pang politika. Pag ikaw na vlogger, medyo malapit-lapit ka doon sa kabaniga nga, ikaw yung pinupunturya ng mga nasa baba. Tayo naman ho dito sa hanay na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro yun din ang dahilan kung bakit mahal na mahal tayo ng ating mga tagapakinig, tagapanood, di ba? Wala akong ganong klaseng senaryo, walang sip-sipan, yung kailangan malapit ako sa ganito, kailangan kilala ako nito, kailangan friend ko yan, kailangan lagi ako rini-recognize. Kalokohan lang ho yun. Tandaan nyo yan, kung papasok kayo dito sa scene na to, dito sa
space na to. Wala ho lahat kwenta yan. Maniwala ho kayo sa akin. Ang importante lang dito, yung mailagay, makapag-ambag tayo kung paano mapapaunlad itong bansa na to. Pero yung maging kakilala mo si ganito, kaibigan mo si ganyan, oo, pwede. Magandang bagay yun na dumarami yung mga kakilala mo sa space. Pero ang ano talaga, ang goal, para makatulong kahit papaano na maibalik sa tamang landas itong bansa na to. Paulit-ulit ho tayo, wala na ho tayong ibang tatakbuhang bansa. Dito lang ho tayo. Sa gusto natin, sa Pilipinas lang ho tayo. Di ho kagaya ng ibang mga politiko dyan, meron ho silang passport sa Spain, meron silang passport sa Amerika, meron silang passport kung saan saang dako ng daigdig. Tayo wala ho tayo nun. Meron lang ho tayong iisang pasaporte. At yung pasaporte na yon, limitado pa ang mga bansang pwedeng puntahan. At pag nagpunta ka pa doon, kagad nakay ka nga, naka-red alert yung mga bansa na yan. Baka mag-overstay ka o mag-TNT ka, lalo na Pilipino yan, di ba? Pangit na nangyayari sa bansa nila, baka di na umuwi ang ganun, oh. Kaya tama yung sinasabi ng mga iba nag-aanalisa na kung sakaling magkaroon ng issue dyan sa West Philippine Sea, nagkaroon ng matinding puto. Kasi tandaan yung sinasabi ko, unang tatakbo dyan si Gibo Chodoro, yaang si Browner, at yaang si Tariela. Sila ang pinakaunang aalis. O kung di man sila aalis, yung mga anak nila, paaalisin nila dito sa Pilipinas. Yun daw sigurado natin. Wala hong maiiwan sa mga yan. O baka nagkukumanda lang yung mga yan. Nasa ibang bansa na sila. Doon sila nagbibigay ng utos sa mga tao, sa mga tropa dito sa Pilipinas. Pagka nangyari yun, nako, yung mga taga-AFP at PNP, inahanda na ho yung kumbaga, yung naritibo, ilinalatag na nitong mga walang yang to, na kung sakaling magkaroon ng aberya, kailangan dapat pagtanggol natin ang ating soberenya. Pagtanggol natin ang ating bansa. Huwag ho kayong maniwala. Politika yan. Yung isa gusto maging presidente o di naman kaya vice-presidente, yang si Gibo Chodoro. Kaya kahit na ibenta o isubo tayo sa kung anumang problema ng walang yan, wala naman ho silang pakialam. Real talk, maniwala ho kayo sa akin. Pwesto at kapangyarihan lang hong habol ng mga walang yan. Pero para sabihin na mahal nila Pilipinas, mahal nila Pilipinas? Anak ng topa, seryoso? Interes ba ng sambayan ng Pilipino na makipaggurguran dyan sa na yan? Interes ba? Hindi ko pinagtatanggol ang China. Ang realidad, hindi natin sila kaya. Ano ba hindi nyo maintindihan? Hindi natin sila kaya. Not in 100 years. Not in 1,000,000 years. Kahit tulungan tayo ng Amerika, anong ginagawa na ng Ukraine? Magkakaroon na ng peace talk. Pagkatapos patagin ng Russia ang Ukraine, mag-uusap na sila dahil wala na. Tanggap na ng Amerika na hanggang dun lang ang kaya nilang ibigay sa Ukraine. Hanggang dun lang. Not in 100 years na baka mapakurap ang China, hindi natin mapapakurap. Yan na sigurado natin. Hindi na ho panahon to ng mga Kastila at Amerikano na yung bolo, mga sibat, pwede natin gamitin, mga pana, pwede natin gamitin. Isang pindot lang hong ganyan, kung gugustuhin ng iganting bansa na yan, mapapatag tayo. Amerika nga, hindi nakapalag dun sa tariff war eh. Ilinip nila yung taripa sa yung sobrang taas na taripang inimpose ng Amerika sa China, hindi ho nila kaya. Ngayon tayo, itong si Gibo Chodoro, pagka meron siyang interview, dapat paglaban na, anong paglalaban natin? Anong paglalaban natin? Yung mga bato-bato dyan sa West Philippines, ang daming nagugutom sa Pilipinas. Ang daming NPA sa Pilipinas, bakit hindi mo na yung mga tupagin natin? Natapos nyo na bang insurgency? Gibo Chodoro, Anak ng tokwa, lumalakas na ng pwersa ng mga NPA. Nagkakagulo sa bahagi ng Mindanao dahil sa mga pakikialam ng iyong presidente diyan sa patakaran nila diyan sa Mindanao. Di ba? Yun ang realidad. Na pagka natalo ang ating mga kandidato, yung 10, lahat ho ng nabanggit nating issue na yon, damay ho lahat yan.
posible sa mga susunod na buwan dahil bago na naman ang composition sa Senado at yan sa House of Representatives, pwede na naman nilang ituloy yung People's Initiative. Tinapos na ba nila yan? Hindi pa. Ngayon, pagka natalo yung ating mga kandidato, naku, magpapasipol-sipol na naman ho tayo ng 3 taon. Siguro doon, medyo mamumulat na ang mata ng mga matitigas ang ulo. Sa bagay, no, yung 2,000, 3,000, saan ho ba kayo ihahatid niyan? Yung matatanggap yung 3,000, 5,000, 10,000, kahit gawin nyo pa hong 20 milyan, yung plano ng mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ika nga, walang kwenta yung na yan, mga binigay nilang pera sa inyo. Si Komandante, kung 4,000 lang ang iyong nakukonsumo sa kuryente, libre ka na. Laking bagay nun. Kunyari, electric fan ka lang tsaka TV, tapos minimum wage earner ka, gumagamit ka ng kuryente at TV, pero wala kang binabayaran. Anak ng toko. Laking ginawa ho ng mga kababayan. Paano pagka, di ba, nagkaroon pa, napasama ka pa doon sa ibang mga mga programa ng pamahalaan. Di ba? Nung ibang mga, pagpalagay natin, magkakaroon pa ng ayuda. Kasi hindi ho talaga maaaring tanggalin yan totally, 100% tanggalin yan . Ika nga, kailangan ho talaga yan. Kailangan na merong, ika nga, pamparaos yung mga kababayan nating mahihirap. Pero yung 2,000 sa lahat ng kumukonsumo ng below 2,000 na kuryente, ma-wave na. Palakpakan ho tayo dyan. Tuloy natin to si Pipi. Yes. And you base that number on? I base that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo? Are you confident that that's enough to push for the issues ng ni dating Pangulong Duterte and your issues as well in the Senate? Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n . Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So, we want to push for that. Malinaw ho ang gusto lang ho talaga nitong si VP na maibalik tayo doon sa tamang landas na kung saan nung bago ho tayo iwanan itong si Tatay Digong bilang presidente ng bansa na to. So always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Yun o mga possible scenario na posibleng mangyari kung sakaling hindi tayo palarin dito sa election na to. Pero yung 2028 election, kung sakali mang ma-impeach itong si BP Sara, mas tatagal pa ho ang ating paghihirap. Para doon sa mga kababayan nating umaaray sa presyo ng pangunahing bilihin, ako matagal-tagal pa ho tayong aaray kung sakaling hindi maging presidente itong ali na to. Ito kasi walang pakialam to, narinig niya, wala pakialam. Kung impeach na ako, magagawa na-impeach ako. Ganun talaga. Di ba? Ano siya napagtripan siya ng siraulo di ba? Wala tayong magagawa. Kung may impeach ako, may impeach ako, ika nga, kung ano na yan, tanggap ko na kung ano mang maging kapalaran ko dyan sa impeachment na yan. Ang gusto lang talaga mangyari, maibalik sa tamang landas itong bansa na to. Maliban doon, wala na hong hinihiling itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ho talaga siya selfish kagaya ng ibang mga kandidato dyan na iniisip lang. Kaya nila gustong manalo yung kanilang mga tauhan, mga senatorial candidate, para ma-impeach itong si VP Sara. So always, mag-ingat po kayong lahat. Halin natin ng Pilipinas. Saludo, VP Sara. Love you.